Hello, Dr. Grace Carol P. Beltran, your dermatologist and your dermatologic and aesthetic surgeon, your genetologist, and your obesity resource person. Meron po kasing nag-request sa akin sa TikTok to discuss about urticaria. Pag sinabi mo urticaria, ito ay tinatawag na hive sa layman's term. At sa Pilipino naman, in Filipino language, we call it tagulabay or pantal. Okay? For you to understand it better. Ngayon, ang kadalasan na sample ng pantal ay yung mosquito bite. Kapag kinagat ka, di ba? Kinagat, aalsa, yung balat mamumula, yun ang pantal. Usually, pag sinabi mong pantal, it will disappear in 24 hours. O kaya pwede siyang magdi-disappear dito, lilipat-lipat siya diyan sa iba, within 24 hours nawawala. Pero pagka nag-persist siya more than 24 hours, that is a different thing na, no? Hindi na siya tagulabay or pantal or urticaria, ibang klase na vasculitis na po yun. Ngayon, ang pantal kasi ay maraming klase, no? Meron tayong tinatawag na acute urticaria at saka chronic urticaria. Pag sinabi mong acute urticaria, it has been with you for 3 weeks only. Pag sinabi mong chronic urticaria, it has been with you for 6 weeks or more. Ibig sabihin, ang acute, nag-umpisa pa lang. Ang chronic, paulit-ulit na matagal na, more than 6 weeks na. Okay? So, ngayon, ang pantal kasi marami ding cause no, or etiology, maraming trigger. Okay? Ang kadalasang trigger, noong unang panahon, ang kadalasang trigger, food sa children. No? Food, o kaya UTI sa children, very common, o kaya yung parasitism, bulate sa mga bata. At saka, kapag may napapakain kayo, food can also be a trigger, no? We have infections in adults. The cause of urticaria could be the presence of infection, like sore throat, tuberculosis, mga malaria, or any form of infection, UTI din, pwede rin mag-cause. Pwede rin pneumonia, pwede rin mag-cause ng urticaria. Isang libro kasi ang dahilan ng urticaria. Ngayon, if it is not secondary to infection, it could also be caused by an autoimmune disease in adults, more common, no? Ano yung autoimmune? Lupus, dermatomyositis, rheumatoid arthritis, yung mga, marami pa, lahat ng connective tissue, mixed connective tissue disease, pwede rin. Actually, lahat ng sakit pwedeng mag-cause ng pantal. Kung ikaw ay may sakit sa katawan na hindi mo alam, like cancer, it could also manifest or makikita mo siya pwede sa form ng pantal. Kaya ang pantal ay isang libro talaga yan. Ngayon, ang pinaka most common cause talaga ng pantal ay food, no? Okay, so food in children and in adults. Also alcohol, smoking can also cause pantal. Yung mga additives sa food, yung mga food coloring, preservative, it can also cause pantal. At saka, everything that you're doing from the time you wake up to the time you sleep, lahat po dyan ng within the environment could cause a pantal. Meron din tinatawag tayo na cholinergic urticaria, no? Ito kapag ka nagagalit ka, nag-aaway kayong mag-asawa, o kung ikaw ay nagja-jogging, pwede kang magkaroon ng pantal-pantal sa legs habang nagja-jogging. Cholinergic urticaria. Kapag ikaw ay nagpapawis-pawis naman talaga ng todo-todo, dahil ka-exercise mo lang, cholinergic urticaria din. Meron ding tinatawag na solar urticaria galing sa sun. Okay? Pag na-expose ka sa sun, nag-urticaria ka, parang lupus. Okay? Tapos kapag meron din tinatawag na aquagenic urticaria, kapag naliligo ka na tamaan ng tubig yung balat mo, pwede ka rin magkaroon ng pantal. Pwede ka rin magkaroon ng pantal kapag ka may heat, no, extremes of temperature. So, hot or cold temperatures can cause the appearance of your urticaria. Ngayon, nakakatakot na lang ang urticaria kapag may kasabay itong angioedema or anaphylaxis. Ang angioedema is the swelling of the mucous membranes, no? So, yung mata mo magsiswell, yung labi mo magsiswell, yung dila mo magsiswell, hindi hanggang sa hindi ka na makahinga, yung mga palad mo, hindi mo mai-bend kasi edematous na at saka swollen na, ganun din yung mga paa. So, ang dami-dami pong cause ng urticaria. Pero, ang pinakamahirap i-treat yung tinatawag nating chronic idiopathic urticaria or chronic spontaneous urticaria. Ang chronic idiopathic urticaria, idiopathic means unknown. You cannot determine what is the trigger. Okay, ganun din yung spontaneous urticaria. Kasi ang dami-daming trigger, hindi mo na alam kung ano pa yung mga ibang triggers. So, nagkasama-sama na sila. So, this is the most difficult to treat. Chronic spontaneous urticaria or chronic idiopathic urticaria.
Pero the rest of the urticarias, madali naman silang i-treat, lalo na kung na-identify mo na yung cause. Ayan. So, ano ba yung mga treatment nito? Siyempre, mga antihistamines, okay? Mga, kumisan dala-dalawang mga antihistamine ang binibigay, kumisan dinodoble-doble natin yung dose, kumisan naman may kasabayan tayong steroid, may mga pamahid tayo, at in certain cases, pwede rin tayong gumamit ng mga biologicals, no? Okay, so we can tackle maybe next time the treatment for urticaria. Just now, ito lang yung mga trigger. At saka marami pa akong nabanggit na possible na trigger, pero hindi ko na nabanggit sa dami kasi. Okay, so cancer, infection, connective tissue disease, yun yung mga sakit na nagkukos ng paglabas ng urticaria. If you have more questions, please just call my numbers, and please also please like, follow, and share my account. Bye!